ni Apo Diyos. Praise. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. God is good. All the time. And all the time. God is good. Okay, ngayon po yung ika-5 gabi ng ating simbang gabi. At narinig na po natin sa mga nakaraang gabi yung pinaka-essential o yung pinakamahalagang mensahe ng Panginoon, which is yung tungkol sa salvation. Dagan ko lang po yun. Maikli lang po ang aking mensahe sa gabi ito. Sabi sa Mateo 1 verse 23, maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito'y kasama natin ang Diyos. Tayong lahat ay lungkot na namin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po sa gabing ito na pinagkaloob niyo sa bawat isa sa aming ugat. Salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal, sa iyong kadakilaan sa buhay ng bawat isa. Lord, dalangin po namin sa gabing ito na kayo po ang siyang mauna sa bawat isa sa amin. Dalangin po po, Panginoon, na ano man po ang marinig nila na iyong salita sa gabing ito, itanim niyo po sa pinakamatabang parte ng kanilang mga puso nang sa ganong Panginoon ay tulungan niyo po, Panginoon, na may sa pamuhay po namin. Dalangin po namin, Panginoon, na dalangin ko po, Panginoon, na ikaw ang siyang makita sa gabing ito at hindi ang aking kahinaan, O Lord. Patnubayan niyo po kami sa gabing ito. Salamat po at dinideclare po namin ang victory ngayong gabi. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang tema po natin sa gabing ito ay Christmas in His Presence. Pasko sa presensya ng Panginoon. Marami sa atin nagse-celebrate ng Pasko sa dagat, di ba? Yung iba nag-outing, lumalabas kasama ang pamilya. Yung iba naman nagse-celebrate ng Christmas sa tabing bukid kasi mahangin. Yung iba naman sa bar, nagdi-disco kasama yung mga barkada nila. Yung iba naman sa atin nagse-celebrate ng Christmas sa kanilang mga tahanan kasama ang kanilang mga pamilya. Pero alam niyo ba kung saan ang pinakamasayang mag-celebrate ng Pasko? Yun ay ang kasama natin ang pamilya natin na naroon ang presensya ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Christmas is all about Christ. Kaya nga Christmas, sabi po natin. Ang ibig sabihin ng Mass, my amazing Savior. Kaya Christ is my amazing Savior. Na kahit tayo'y makasalanan, marami tayong pagkakamali, marami tayong pagkukulang, yung Panginoon, pinili niya tayo, minahal niya tayo bilang kanyang mga anak, di ba? Na kahit mga makasalanan tayo, binigay niya yung kanyang bugtong na anak upang ikaw at ako ay maligtas mula sa ating mga kasalanan. Di ba? Tanong niyo yung katabi ninyo, handa ka bang mamatay para sa akin? Tanongin ninyo, handa ka bang mamatay para sa kasalanan ko? May sumagot ba ng oo? Wala. Ang Panginoon ay amazing, di ba? May amazing Savior. Si Lord lang ang kayang mamatay para sa kasalanan mo at kasalanan ko. Amen? So, sa darating na Pasko, let's feel and enjoy the presence of our Lord Jesus Christ. What are the promises God wants to give us as we celebrate the birth of His Son, Jesus Christ? So number 1 dito, in His presence, there is favor. Sa presensya ng Panginoon, mayroong pabor. Diba? Iba yung pabor ang mararanasan ng mga anak ng Diyos na nagtitiwala at nagmamahal sa Kanya. Sabi sa Exodus 33 verse 17, the Lord said to Moses, I will indeed do what you have asked, for I look favorably on you, and I know you by name. Diba? Ang saya-saya, nakilala tayo ng Panginoon sa ating mga pangalan. Ibig sabihin, kilala niya tayo personally. Sa eskwelahan na nga lang, kapag kilala ka ng teacher sa ating mga bata, diba tuwang-tuwa tayo? Ibig sabihin, natatandaan ka ng iyong teacher. Ganon din sa Panginoon, diba? Tuwang-tuwa tayo kasi kilala tayo ng Panginoon sa ating mga pangalan. Ibig sabihin, alam niya ang mga pangangailangan natin. Amen? Amen.
lalapit sa Kanya, nandyan siya para sagutin tayo sa ating mga panalangin. Kung tayo nanghihina, God will restore our strength. Kung tayo may hindi pagkakaintindihan, God will restore the broken relationship. Kung tayo may sakit, God will heal us. Na kung tayo walang-wala, God will provide, di ba? Napakabuti ng Panginoon sa buhay ng kanyang mga anak. Naalala ko nung hospital yung anak ko nung last week. Siya po'y nagtae, siya po'y nagsuka, tsaka nilagnat. Nagpapasalamat ako sa mga panalangin ninyo at sa kabutihan ng Panginoon dahil nakita ko na pinagaling na yung anak ko at nanunumbalik na yung sigla ng anak ko. At nung pumunta kami sa emergency, yun po yung una namin hospital na pinuntahan. Kasi mas mura nga naman. Walang maayos na room dun po sa ward. Medyo magulo po. Kaya nag-decide po kami na lumipat po ng hospital. Pumunta po kami dun sa Santo Niño dahil mas malapit po. Sa tulong ng Panginoon, nagulat ako nung bayaran na ng bill. 18,000 yung nandun. Pero ang laki nung nabawas sa PhilHealth. God is good kasi yung binayaran namin is 6,000 lang. Nakita ko yung favor ng Panginoon sa buhay ng pamilya namin. And alam ko na kapag tayo natitiwala sa Panginoon, pinapakita niya yung kabutihan niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Number 2, in His presence, there is protection. Iba yung pag-iingat ang ating mararanasan sa presensya ng ating Panginoong Jesus. Sabi sa Psalms 32 verse 8, the Lord says, I will guide you along the best pathway for your life. I will advise you and watch over you. Pero bakit kaya minsan napapahamak ang mga tao? Bakit kaya minsan nasasaktan tayo? Merong isang kwento akong nabasa. May 5 magkakaibigan na magsa-celebrate ng Pasko sa dagat. Ngayon, itong isa dito, yun lang yung anak ng Kristiyano. Ngayon, nakasakay sila ng kotse. Nagpaalam yung anak ng Kristiyano sa kanyang nanay. Sabi niya, Mama, magsa-celebrate kami ng Christmas ng mga kaibigan ko sa tabi ng dagat. Ang sabi ng mama niya, sige garag anak ko, Diyos ti kumuyog kanyayo. Kaya nung papunta na po sa dagat yung magkakaibigan na 5 ito, nagtatawanan sila. Sabi ng driver, ana matainan mo, amo na lang garag na nakakitkipat ating lugan kayo, ibaga na pa Diyos ti kumuyog. Tapos nagtatawanan sila. Sabi naman ng isa, ang matipisto na ito yan, dyan yata sa nalikodanan, nagwa na dati dyan bagahe kayo. Sabi niya. Ngayon habang nagtatawanan itong mga batang, itong mga magkakaibigan na to, hindi nila napansin yung isang truck bumangga sa kanila. Ngayon, 4 doon ang namatay. Isa lang ang naligtas, pero maluha din ang kanyang kalagayan. Ang naligtas doon ay yung anak ng Kristiyano. Dahil yon sa panalangin ng kanyang ina na ingatan sila. Pero dahil ayaw nilang isama yung Panginoon sa kanilang lakad, anong nangyari? Na-disgrasya sila. Minsan sa buhay natin, nakukulangan na tayo sa panalangin. Hindi natin ginugusto na igay tayo ng Panginoon. Kaya madalas tayo'y nasasaktan, tayo'y napapahamak. Di ba? Kung yung Panginoon ang hahawak ng monobela ng iyong buhay, alam niya kung saan tayo ididirekta. Pero kung pipilitin natin agawin yung monobela sa Panginoon, doon tayo masasaktan, doon tayo mapapahamak. Kaya kung gusto natin na maging maganda ang ating buhay, hayaan natin na ang Panginoon ang mag-guide sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen. And last, number 3, in His presence, there is joy. Sabi sa John 15 verse 11, I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. So ano ba yung pinagkaiba ng happiness sa joy? Kapag sinabi nating happiness, ito yung kasiyahan na nakukuha lamang natin dito sa mundo. Material thing lamang, panandalian lamang na saya. Pero pag sinabi natin na joy, ito yung kasiyahan na nanggagaling sa ating Panginoong Hesukristo. Makakakita kayo ng mga tao na pakiramdam natin na mayaman na sila, nasa kanila na lahat ng bagay, pero hindi pa rin sila masaya. Bakit kaya? Kasi wala doon sa kanila ang presensya ng Panginoon. Wala yung joy na nanggagaling sa Panginoon. Na kahit marami silang
hawak na pera, may kulang pa rin kasi wala sa puso nila yung Panginoon. Kaya wala silang peace of mind. Kaya kung gusto natin na sumaya ang ating buhay, hanapin lamang natin ang kasiyahan sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen. Na anumang pagsubok sa buhay natin, kung kilala natin ang Diyos na pinaglilingkuran natin, mayroon pa rin tayong joy at peace of mind kasi alam natin na si Lord ang tutulong sa lahat ng mga pagsubok sa atin. Amen? Ang tunay na kasiyahan ay sa Diyos lamang natin mararanasan at ang tunay na kapayapaan ay sa Diyos lamang natin matatagpuan. So let's always remember na sa presensya ng ating Panginoon, mararanasin natin ang ibayong pabor, proteksyon, kasiyahan na nagmumula sa Kanya at sa Panginoon lamang ang tagumpay. Amen? Ano man ang handa natin sa Pasko, ano man ang matanggap nating mga regalo, naway kasama natin palagi ang presensya ng Panginoon. Jesus is the reason for this season. Magandang gabi po at pagpalain tayo ng Panginoon.